ang pupuntahan natin sa araw na to. Isa siya sa pinakasikat at pinakakilalang aktor na hanggang sa ngayon tinatangkilik pa rin ng mamamayan at mga international. Isa sa pinaka mahusay na alagad ng sinema. Ngayong araw na to, samahan niyo akong puntahan ang lugar niya. Isa siya sa pinakatanyag at kilalang aktor na hanggang sa ngayon patuloy pa rin tinataguyod ng sambayanang Pilipino. Kilala siya sa mahusay na pag-arte at pakikisama sa mga tao sa paligid ng kanyang pelikula. Kaya ngayong araw na to, tara, samahan niyo ako pakilala sa inyo ang pinakamahusay at pinakatanyag na aktor dito sa Pilipinas. Tara. Ganito pala kaganda paggabi dito sa Quezon City. Andito tayo ngayon sa Circle sa Quezon City, kung saan ang Quezon City ay isa sa pinakamalawak na nasasakupan at pinakamaraming populasyon na naninirahan dito sa Quezon City. Alas 2 pa lang na madaling araw ay bumiyahe na tayo papunta ng Maynila at nanggaling pa tayo ng Bulacan. Ito yung kalsada na to, yung way na to ay papunta doon sa ating paroroonan. Kung kilala nyo yung pupuntahan natin, patuloy lang kayong manood sa aking video dahil hindi kayo magsasawa. Kung mga batang 90s kayo o 80s, maaalala nyo kung sino ang tinutumbo ko o kung sino ang tinutukoy ko. Kaya patuloy nyo lang panoorin ang video na to. Andito tayo ngayon sa Quezon City at babaybayin natin ang Quezon Ave papunta ng Banawe Avenue. Then Banawe Avenue hanggang Amoranto. Madilim pa pero nakikipagsapalaran na tayo dito sa napakaraming sasakyan dito sa Quezon City. Kaya yung ibang motorista, kunting ingat lang dahil sa once na magkaroon tayo ng aberya, malamang pamilya ang unang apektado. Kaya kunting ingat mga kuyas, mga kaibigan. Tara, biyahe tayo. Isa sa pinakamagandang kalsada ng Quezon City ang Quezon Ave. Kung maaalala nyo, pagdating ng hating gabi o pagdilim pa lang, napakaganda na dito dahil sa nagkukuti-kutitap ng mga ilaw ang iyong mapapansin. At talaga namang maraming parokyano ang pumupunta sa lugar na to pagdating ng gabi. Ang Quezon City ay isa sa pinakamagandang syudad dito sa Metro Manila, kung saan marami ring personalidad ang naninirahan dito. Andito tayo sa tunnel ng Quezon Ave. Dito tayo dumaan kasi mas madali at mas maganda. After nito, punta tayo ng Banawe at Banawe to Amoranto. Hindi naman tayo masyadong nagmamadali kasi yung pupuntahan naman natin ay nandun lang naman yun at hindi aalis. Tama. Guys, yung pupuntahan natin na lugar na yun, isa sa maraming personalidad ang nandoon at marami ding mga mahihirap na naninirahan doon. Kaya abangan nyo guys kung saan tayo pupunta.
Ito ang North Cemetery sa Metro Manila. Kadalasan ang nililibing dito ay mga ordinaryong tao lamang, pero dahil nga sa makasaysayang ang lugar na to, mga ilang mga sikat at mga namumuno sa pamahalaan ang nilibing dito, at ilan din sa mga dayuhan ang mga nilibing dito. Isa ito ang Manila North Cemetery, sa pinakamalawak na sementeryo dito sa Pilipinas. Marami ang naninirahan dito at mga nagbabantay sa mga puntod na nilibing dito. Isa na ang aking hinahanap na matagal ko nang gustong makita, na dito pala nilibing sa Manila North Cemetery. Kanina, nagtanong ako doon sa isang matanda, nagtitinda ng kandila. Ang sabi niya sa akin, doon daw sa may circle, kumanan ako at dire-diretso lang. Dumana ako sa isang circle, ngunit dumiretso lang ako. At talagang nagdududa ako dahil isa sa mga kalsada na to na napakahaba at napakalaki. Hanap ko yung lugar na yon na pinaglibingan ng idolo ko, pero wala pa rin ako makita, at kailangan ko pa rin magtanong at maghanap sa tamang tao para hindi ako maligaw sa lugar na to, dahil bukod na sa malawak ay alam natin na ang Manila North Cemetery ay maraming kwento na rin na ninirahan dito sa lugar na to. Kaya isa sa mga pag-iingat din ng aking sarili ay ang pagrespeto sa kapwa. At may napapansin na naman ako dito na isa pang circle na aking madadaanan, at ito na nga, nagkamali ata ako na aking dinaanan, o kaya naman ay may iba pang daan, at kailangan ko na rin talaga magtanong kung saan nakalibing yung idol ko, at kailangan ko na rin bumili ng pusporo dahil kandila lang ang aking nadala. Kaya kailangan natin magtanong. Good morning po. Saan ang puntod ni EPG dito? Puntod ni EPG. Yung kung kaling huli na yun. Yung doon sa may isang... Diretso kayo, tapos kaliwa sa dulo. Okay, salamat po. Ay, may puspuro kayo? Puspuro? Postro, meron po. Itong kanto na to, ano? Yung may malaking puno. Yung avenue na yun. Tapos diretso po kayo sa dulo, kakaliwa kayo. Okay. Magkano po yan? 5 lang po. Ito po. Salamat po. Opo, salamat din. Saan yung puntod ni EPG? PJ po? Opo. Diretso na. Thank you po.
morning po. Good morning guys. Andito na tayo ngayon sa puntod ng Dakilang Daking EPG na first time ko na makarating dito at talagang gustong gusto ko makarating dito. Ito yung mismo yung pinaglibingan ni EPG. Nandito tayo ngayon. Wala pang tao. Alas 6 ng umaga. Andito tayo ngayon sa puntod ni EPG. Mamaya magsisindi tayo ng kandila kasi alam ko na kailangan ko rin magpasalamat sa kanya kasi kung hindi sa kanya wala ako sa kinalalagyan ko ito. Magpapasalamat ako naman ako sa kanya dahil isa sa alamat ng pelikulang Pilipino, si Daking EPG o si Sir Ronnie Po. Nandito tayo ngayon sa North Cemetery, Manila North Cemetery. Andito tayo ngayon. Lawak talaga. Andito na sila lahat. Sobrang lawak ng lugar na to. Second Street pala ito. Isa sa tinatangkilik talaga ng mga Pilipino nung araw hanggang ngayon dahil sa napakagaling niyang aktor dito sa Pilipinas at kilala siya sa buong mundo, si Daking EPG. Napakaswerte ko kasi nakarating ako sa lugar na to. Isa ito sa mga gusto ko talagang puntahan, ang puntod ni EPG, dahil nung una pa man, nung bata pa man ako, ay isa sa mga favorite ko talagang mga pelikula ni EPG. Hanggang sa ngayon inuulit-ulit ko pa rin yun. Talagang hanggang sa simula hanggang sa matapos yung movie niya, talagang tinatangkilik ko yan. Andito tayo ngayon sa Manila North Cemetery kay EPG. Andito tayo ngayon sa Barangay Pasulo sa Valenzuela. Ito yung Tanching Coast dito sa Valenzuela. Yung ginagawa ng shooting dito sa Valenzuela ni EPG. Ito yung bahay na re-renovate ngayon na malapit na mayari. Na kasalukuyang ginagawa pa rin yung Tanching Coast na ito yung maganda ngayon sa Valenzuela. Yung mga heritage house na pinapagawa ng government ng Valenzuela. Hindi pa siya yari. Maganda yung bahay na to. Isa ito sa mga bahay ni EPG na ginagawa nung araw. Ito yung sa Daniel Bartolo, sa Tapang Bato, sa Valenzuela. Ngayon ginagawa siya ngayon. Pinagkasunduan ng Family Tanchico at saka government ng Valenzuela na pagandahin ang heritage house nito dito sa Valenzuela. Isa sa kasaysayan ng mga pelikula ni EPG nung araw ni Daking ang bahay na ito na patuloy pa rin nilang ginagawa dahil nga sa makasaysayan yung bahay na to. Ginawa ng paraan ng government ng Valenzuela City na pagandahin ito para gawing tourist spot sa lugar na ito. Dito yan sa Barangay Pasulo sa Valenzuela. Kaya pagkatapos nito, pupuntahan natin yung bayan ng San Jose sa Bulacan, kung saan naman ay nandoon yung lumang munisipyo ng San Jose, kung saan doon siya pumunta o inimbitahan ng isang hepe at doon din siya kaysa sa kabayo sa lugar na yon. Titingnan din natin kung buo pa yung mga kakalsadahan at saka yung mga bahay doon na dinaanan habang nakasakay siya sa kabayo. Mula Valenzuela hanggang San Jose, halos 45 minutes ang biyahe. Pag matraffic ay halos 1 oras mahigit ang biyahe. Kaya dapat mas maaga, mas maganda. Dito kasi sa Bulacan,
maliliit lang yung ibang mga kalsada dito sa mga inner lane na may mga kasabayan pa tayong malalaking sasakyan dito o mga bus na madadaanan talaga dito sa kalsada na to papuntang San Jose dito yan sa Bulacan. Ito ang lumang munisipyo ng San Jose del Monte, Bulacan, kung saan unang ginawa ang pelikula ni APG. Na ito yung puno na to ng Nara, dyan dinikit yung kanyang karatula o kanyang paskel, yung kanyang mukha dyan. Sa malaking puno na yan, na hanggang sa ngayon nakatayo pa rin. Dahil sa tagal na ng panahon, marami nang dumaan, nakatayo pa rin siya dyan. Ito yung sitwasyon ng puno niya. Malaki, malawak, ang sasakupan. Dito yan sa lumang munisipyo ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming kasaysayan ng lugar na to, kung saan ginawa ang pelikulang Bandido ng Sapang Bato ni The King. Doon sa isang kalsada sa Jepe Rizal at sa San Jose Street dito sa San Jose del Monte. Pupuntahan din natin yon kung saan yung araw na yon na nangangabayo siya, at aalamin din natin kung buo pa o nakatayo pa yung bahay na dating nakasama sa shooting ng pelikula niya. 1981 ginawa ang Bandido sa Sapang Bato at 1982 ginawa ang Daniel Bartolo ng Sapang Bato. Dito mismo sa lugar na to, sa San Jose Street, corner Jepe Rizal. At hanggang ngayon, buo pa rin yung bahay kung saan pinakita sa video na ganito ang itsura ng bahay na to, na hanggang sa ngayon nakatayo pa rin at walang pinagbago. Maaring mabura ang mga letra ng mga kalsadang ito at magbago ang itsura ng mga pusali dito. Ngunit ang kwento at kasaysayan ay malabong maglaho sa kaisipan ng bawat Pilipino.